Paano kung sabihin ko, ang unang global economy sa mundo ay bumagsak hindi dahil sa isang digmaan, kundi dahil naputol ang supply chain. Noong paligid ng 1200 BCE, konektado na ang pinakamakapangyarihang kaharian sa mundo. Kabilang dito ang Hittite Empire sa Anatolia, Mycenaean Greece sa Greece, at ang New Kingdom Egypt sa Nile. May kalakalan sila ng pagkain, armas, at mahahalagang materyales, parang sinaunang versyon ng global trade. Pero may isang problema. Umaasa sila sa iisang bagay, bronze. Ang bronze ay gawa sa copper at tin, at hindi ito makikita sa iisang lugar lang. Copper mula sa Cyprus, tin mula sa Central Asia at malalayong rehiyon. Ibig sabihin, kung maputo lang kahit isang ruta, titigil ang paggawa ng armas, tools at buong ekonomiya. At biglang nagkaroon ng sabay-sabay na krisis sa iba't ibang lugar. Anatolia, bumagsak ang mga lungsod. Levant, nasira ang trade routes. Greece, sinunog ang mga palasyo, mga sanhi, malalakas na lindol, matinding tagtuyot o climate change, gutom at rebellion. Paglusob ng misteryosong sea peoples, parang domino effect, isang problema. Sumunod ang iba. Ang Hittite Empire, isa sa pinakamalakas noon, bigla na lang nawala sa kasaysayan. Ang Mycenaean Greece, nasunog ang mga lungsod tulad ng Mycenae at Pylos, pati ang New Kingdom Egypt, napilitang lumaban para mabuhay sa sunod-sunod na invasion dahil sa pagkawala ng trade routes. Nawala ang supply ng tin at copper. Walang bronze, yasi, walang armas, walang tools, walang ekonomiya. Ang dating interconnected na mundo, tuluyang naghiwa-hiwalay. Pagkatapos nito, dumating ang tinatawag na Greek Dark Age, mahigit 300 taon ng pagbagsak ng kultura, ekonomiya at kaalaman. May mga lugar na nakalimot pa kung paano magsulat o ang aral. Kahit gaano kalakas ang isang civilization, kapag marupok ang supply chain kaya itong pabagsakin ng sunod-sunod na krisis. Tanong, mas matibay ba ang mundo ngayon o inuulit lang natin ang kasaysayan?